So hello no, ngayon no, ang pag-usapan natin nung tungkol sa internet no, at saka mga device o digital device no, na dito sa mundong ito. Alam nyo ba no, na sa buhay natin ito, sa mundong ito, gumagalaw na halos sa mga tao dahil sa mga internet, at lahat ng gusto mong hanapin makikita mo na sa internet. Noon, kung may research ka lang, pupunta ka pa sa computer shop. Pero ngayon, andito na sa cellphone. Maraming mga bata ngayon na winawasak ng internet at saka ng mga cellphone, mga mobile app, mga entertainment ng mga vlogger. Winawasak nila ang isipan ng mga bata. Mga adult, mga matanda, gumagawa na rin ng mga walang kabuluhang video. Wasakin mo, putulin mo ang internet, bawian mo sila ng mga internet sa loob lamang ng isang araw, mababaliw ang tao. Maraming tao ang mababaliw. Ganito hinihipnotize ni Satanas ang tao. Ganito winawasak ni Satanas ang tao. Ginamit niya ang internet upang wasakin ang tao kasi nandito na lahat, mga vlog, entertainment, apps, lahat ng i-research mo nandito. Ang internet kasi may dalawang paggamitan yan. Magagamit mo yan sa magandang paraan at isa magagamit din yan sa kasamaan. Nakakatulong ito sa iyo at nagwawasak din ito sa iyo. Nakakatulong ito sa iyo every time na may gusto kang i-research na magandang impormasyon patungkol sa mga ganito, paano gumawa ng ganito, ano nito, ganito, ganyan. Nakakatulong yan sa iyo, ngunit kaya din niyang wasakin, kaya ka rin niyang wasakin. Aaliwin ka niyan, bibigyan ka niya ng kasiyahan, aaliwin ka niyan, makalimutan mo ang iyong problema ng sandali dahil nga sa nakikita mo mga entertainment ng mga vlogger, ng mga ganito, ganyan. Ngunit, unti-unti niyang winawasak ang isip at puso mo. Itong internet na ito, itong mga digital na ito, yung mga modern gadget ngayong panahon, ito yung isa sa pinakamalaking pader na humaharang sa atin upang tayo ay magbalik sa Panginoon. Oo, totoo yan. Putulan mo ng internet kahit lamang sa loob ng isang araw ang mundong ito. Doon mo makikita kung may tao pa ba na mananatili sa Panginoon. Kahit ang mga taong Kristiyano ngayon, addict din sa internet and gadget. Totoo yan. No? So, mag-ingat po kayo sa mga ganitong klaseng gamit na huwag po sana kayong kumbaga ma-distract sa mga bagay na nakikita nyo sa inyo. Mga social media, mga vlogger, baka hindi nyo alam, winawasak na pala kayo. Lagi nyong tatandaan na yung mga bagay na yan, isa yan sa pinakapader or balakid patawag niyan. No, na nagpumipigil sa atin na magbalik sa Panginoon. Yan ang hadlang. Magbalik tayo sa Panginoon, ngunit every time na nakikita natin yung mga video ng mga walang kabuluhan at natutuwa tayo, nakalimutan na natin ang Panginoon at yung isip at puso natin nandoon na nakakapokus. Ibang klase si Satanas paano gumalaw, paano magwasak ng tao. Kahit mga bata ngayon, 1 year old, 2 years old, 3, 4, 5, ginagamit na ng kanilang mga magulang upang mang-entertain ng tao. Isipin mo, inalay ng magulang ang kanilang anak upang linlangin ang mga tao para entertainin ang tao. Ang mga tao naman, instead na gusto magbalik sa Panginoon, hindi na kasi natutuwa sila doon sa bata. Nakakatuwa itong bata na ito, ganito, ganyan. Nakalimutan na nila ang Panginoon. So bata pa lamang, inalay na nila ang kanilang mga anak kay Satanas sa pang-entertain dito sa mundong ito. Kaya mag-ingat po kayo. Mag-ingat po tayo. Baka pagdating ng araw, gigising tayo doon sa isang lugar na hindi natin gustong puntahan. Hindi nyo alam na ang pananahimik ng Panginoon. Tignan nyo ngayon, ang Panginoon nananahimik sa kasamaan ng mundong ito. Hindi nyo alam na every time na nakikita ng Diyos ang mundong ito, na puno ng kasalanan, ang Diyos umiiyak. Dahil nga alam niya na ang patutunguhan ng bawat tao doon sa impyerno. So mag-ingat tayo kasi nga ang internet ngayon, kaya kang wasakin yan. Mag-ingat po tayo. Sinabi ko na, nakakatulong yan at minsan nakakawasak yan. Tulad yan ng isang salapi.
mabuting kaibigan, masamang kaaway. Nililin lang ka ni Satanas, bibigyan ka niya ng aliw sa pamamagitan ng mga internet at gadget. Nakikita mo dyan sa mga social media, natutuwa ka, inaaliw ka, ayan, hindi mo alam na yung atensyon mo at puso at isip mo, kinukuha na ng Satanas. Napalayo ka na sa Panginoon. Pagdating ng araw, surpresang dumating ang kamatayan sa iyo. Ayun na, for judgment. Doon mo na malalaman ang buong katotohanan sa mga panahon na ikaw ay lumayo sa Diyos. Na mas pinapriority mo ang mga bagay na walang kabuluhan dito sa mundong ito kaysa mismo sa ating Panginoong Kristo na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Uulitin ko, ito ay isang malaking pader na pumipigil sa atin upang tayo ay magbalik sa Panginoon. Lagi niyong tatandaan na ang ating Panginoong Kristo pumunta dito sa mundong ito upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Ginawa niya ang kanyang sariling daan na kung tayo ay tatawag at mananampalataya sa Kanya, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ngunit paano ba natin magagawa ito kung ang mga bagay dito sa mundong ito pumipigil sa atin? So una, itakwil natin ang lahat ng mga bagay na ninanais ng ating katawan at magbalik tayo sa Panginoon at punuin tayo ng Diyos ng Kanyang Espiritu at desire upang tayo ay maglingkod sa Kanya. Hindi natin kayang maglingkod sa ating Panginoon kung ang puso natin andun pa rin sa mga mundong ito. Mas naaaliw pa rin tayo sa mga kaaliwan na ibinibigay ng mundong ito. Lagi nating tatandaan yan. So, gusto kong malaman nyo na ang ating Panginoong Hesukristo, bukas lagi ang kanyang kamay upang tayo ay tanggapin kung tayo ay magbalik sa Kanya. Huwag nating sayangin ang pagkakataong ito. Huwag nating sayangin. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Amen.